So, mga paraan upang lubos kang hanap-hanapin ng isang lalaki. Alam nyo ba mga kamamay, yung tipong kapag nawala ka sa mata ng isang lalaki, talagang diyan ka na hahanapin, diyan ka na tatawagan, diyan ka na i-chat-chat. Akala mo, parang hindi ka na babalik kung hanapin ka. Alam ko mga kamamay, gusto mo na mangyari ng isang lalaki ay talagang maghanap sa iyo. Ikaw palagi ang kanyang bukang bibig. 'Di ba? Hindi natin maitatanggi o maitatago sa ating sarili kapag palagi tayong hinahanap ng isang lalaki o kayo palagi kayong hinahanap ng isang lalaki is nararamdaman ninyo napakahalaga nyo sa kanya. 'Di ba? So ngayon, kung gusto mong mangyari 'yan at kung kabaliktaran 'yan ang nangyayari sa inyong relasyon, ito mga kamamay, sa videong ito, i-share ko sa inyo ang mga bagay na kailangan mong gawin upang mangyari 'yan, upang mas lalo kang hanapin ng isang lalaki. So mga kamamay, bago natin to talakayin, isa lang ang hinihiling ko. If ever na nagugustuhan mo yung mga love advice na i-share ko sa iyo, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button. Wala namang bayad yan. At i-like yung video nating ito. Kung magko-comment ka, lalong mas maganda. So mga kamamay, kung nagawa mo na yan, simulan na natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang palagi ka o sumagad ang paghahanap sa iyo ng isang lalaki? So number 1, bitinin mo siya at ikaw hanggat maaari ang palaging tumapos ng usapan. Yes mga kamamay, kailangan nyo po itong gawin sa palagian yung pag-uusap, sa palagi nyong pagme-message, pagtatawagan, okay? Pag-calls. Kailangan mga kamamay, bitinin mo siya. Lalo na sa huling parte ng inyong usapan. Lagi ka dapat mag-iiwan sa kanya ng iniisip. Lagi ka dapat magbibigay sa kanya yung tipong iiwanan mo siya na talagang maghapon kanyang iisipin. Yung tipong pag nag-uusap kayo, dapat napapangiti mo siya. Dapat maganda yung flow ng usapan ninyo. Dapat siya palagi yung nagkukwento sa iyo. Okay? Huwag mong hayaan na ikaw palagi yung magkukwento sa kanya. Hayaan mong siya ang magkwento. Hayaan mong siya ang maging bangka palagi ng inyong usapan. At the end of your conversation, mag-iwan ka, gaya nga ng sabi ko, mag-iwan ka ng mga pabitin effect, pabitin factor sa inyong usapan. Para sa ganon, ang isang lalaki ay hindi makatulog or palagi kanyang isipin sa maghapon. Kamamay, anong halimbawa? Bigyan mo naman ako ng halimbawa para naman sa ganun, meron akong idea sa sinasabi mong pabitin effect. Okay. So, ganito mga kamamay. For example, kayo ay nililigawan. Okay? Sa mga single dyan, kung kayo ay nililigawan, di ba napakasarap sa feelings na getting to know each other kayo. Yung tipong kinikilala mo siya, kinikilala ka niya, tapos siya, ramdam mo talaga na yung pagmamahal niya, pinaparamdam niya sa'yo. Sa panong paraan, nag-e-effort siya, okay? Lagi siyang nandyan para sa iyo. So, kapag ganyan na po kayo, nandyan po kayo sa momentum na ganyan, kung gusto mong mas mahulog, lagi kang hanapin ng isang lalaki dahil nga sa gusto mo rin siya, gusto mo na ikaw palagi lang yung kanyang iniisip. So, sa hulihan ng inyong pag-uusap, sabihin mo yung ganito. Alam mo, sa lahat ng nakilala ko, parang ikaw lang talaga yung kakaiba. Ngayon ko lang naramdaman sa lalaki yung ganyan, yung ginagawa mo sa akin. O baka mamaya, sa una lang pala. O baka mamaya, pag sinagot kita, magbago ka na. Okay, baka mamaya, wala na akong abangan sa'yo. So, yung mga ganong klase ng banat ika nga, kapag ang isang lalaki ay nakarinig ng ganon, talagang mag-iisip siya ng mag-iisip kung ano pa ba yung mga surprises o yung kanyang kayang gawin para sa iyo. Yung kanyang mga gusto pang gawin para sa iyo. Yung mga gusto pa niyang ialay para sa iyo. Ganun ang ibig kong sabihin mga kamamay. Nacha-challenge ang isang lalaki sa pag-iisip nung kaya pa niyang ibigay sa iyo. Okay? So sa ganyang paraan mga kamamay, parang na-challenge mo siya. Okay? Sasabihin ng lalaki o iisipin ng isang lalaki na, teka lang, parang ina-underestimate mo ako na hanggang dito lang ang kaya kong gawing effort para sa iyo. So mag-iisip ang isang lalaki sa araw-araw, hindi lang sa araw na yon, kundi sa susunod na mga araw. For example, weekly kayo kung magkita. For example, monthly kayo kung magkita.
So, paghahandaan niya yon. Iisipin ka niya, iisip siya ng mga bagay-bagay, surprises para lamang sumaya ka. Okay? O kaya naman, at the end of your conversation, sabihin mo sa kanya na, nabitin ako dun sa ating paggala ngayon. Okay? Masyadong napakabilis ng oras, hindi natin namalayan. Hapon na pala, kailangan na nating magpaalam. So sana, susunod, mas mahaba pa sana ng pagkakataon at oras yung ating mapagsaluhan. So ibig sabihin, parang nabitin mo rin siya. Okay, gusto mo pa na makasama siya kaso kulang na yung oras. Sa ganung paraan mga kamamay, ang isang lalaki ay mag-iisip. Mag-iisip siya ng mga pakulo, mag-iisip siya ng mga pakana na talagang kukumpleto sa susunod na mga araw ninyong magkasama. Talagang susulitin niya ang bawat minuto, ang bawat oras na magkasama kayo. Kasi nga, meron kang pabitin effect. Hindi yung magtatapos na, magpapaalam kayo, parang wala lang. Okay? Lagi lang sasabihin nyo lang na, okay, see you next time. Mga ganon. Huwag ganon, mga lumang style na yon. Walang dating yun pagdating sa isang lalaki. Ang gusto ko, magkaroon ng trademark ang isang ikaw pagdating sa isang lalaki para lagi kanyang hanap-hanapin. Okay, sabihin mo, nabitin ka. Sabihin mo, sana marami pang oras na magkasama kayo. Sabihin mo, naging masaya ka na magkasama kayo. Sana mas adventurous pa yung susunod na mga sandali. Alright? So, number 2, paligayahin mo siya sa kama. Yes, ito ay para sa mga mag-asawa, para sa mga magjowa kasi hindi naman bago ngayon eh. Okay? Sa mga mag-asawa, sa mga magjowa, napakahalaga po nito. Kailangan napapasaya mo siya pagdating sa kama. Hindi lamang pag magkasama kayo sa labas, hindi lang kapag kayo ay gumagala, nagka-quality time. Kailangan, being together, kailangan napapasaya mo rin siya pagdating sa kama sapagkat ang lalaki ay lalaki. Okay? Ang lalaki, kapag kayan ay naboring pagdating sa ganyan, baka mamaya humanap pa siya ng iba. Baka mamaya magtampo o malungkot. Okay? Mas maganda na isatisfied niyo po sila. Mamay, may problema tayo dyan eh. Hindi ako marunong eh. Baguhan lang talaga ako pagdating sa ganyan. Paano ba? Paano ba yung gawin? Paano ba matuto niyan? Mga kamamay, malalaki na kayo. Okay? Siguro naman kayo ay hindi na bago sa mga ganyan. O kaya naman, tanungin niyo yung mga partner ninyo. Sabihin mo, babe, pasensya ka na. Parang na-disappoint ka yata kanina. Hindi ko naibigay yung pinagagawa mo. Pasensya ka na. Hindi ko talaga kayang tugunan yung sinasabi mo sa akin. Okay, o kaya naman, hindi ka pumayag sa kanyang gustong mangyari. Babe, pasensya ka na, hindi ko talaga magawa o hindi talaga ako pumayag dahil ang gusto mo helicopter hindi ko talaga yun alam. Okay, mga kamamay, wala namang masama kung ma-disappoint nyo yung isang lalaki. Kung first time ninyo or hindi pa kayo bihasa pagdating sa ganyan. So, ang gusto lang naman ng isang lalaki is yung willingness ninyo para matuto sa isang bagay. Yung kagustuhan ninyo para matutunan yon. Pero kung nakikita ng isang lalaki, mga kamamay, na talagang ayaw nyong gawin, nagagalit kayo, doon talaga ang isang lalaki ay manlalamig sa inyo. Okay? Alam niyo naman, mga kamamay, yung labing-labing na ganyan, that is a part of our relationship. Kaya mga kamamay, kung gusto mong pasaya, ang bawat isa sa inyo, ang isang lalaki, kailangan, okay, pasayahin mo siya sa kama. Alright? So next, iparamdam mo yung posibilidad na mawala ka sa kanya. Yes, mga kamamay. Huwag sobrang taas ng validation ninyo pagdating sa isang lalaki. Kailangan iparamdam nyo rin sa isang lalaki yung tipong anytime kapag hindi nila kayo iningatan, inalagaan, is may posibilidad na mawala kayo sa kanya. Okay? Tandaan nyo yun, mga kamamay. Kung ang isang lalaki ay hindi nagpapakita ng pagmamahal o hindi na siya nagpaparamdam sa inyo ng pag-ibig o yung tipong nawawalan siya ng oras sa iyo, paramdam mo rin sa kanya na anytime po pwede kang mawala. Anytime po pwede kang maglaylaw sa kanya. Okay? So po pwede pong gawin nyo kapag hindi nyo na maramdaman ang pagmamahal ng isang lalaki, pwede po kayong reverse psychology. Pag sinabing reverse psychology, gagayahin nyo po kung ano yung ipinapakita niya sa iyo. Kung ano lang yung pagmamahal na ibinibigay niya sa iyo, ganun lang din po ang pagmamahal na isusukli mo. Para sa ganyang paraan, mga kamamay, mararamdaman niya kung ano yung ginagawa niya sa iyo. Okay? Kung siya ay masyadong busy sa kanyang trabaho, maging busy ka rin sa iyong racket,
sa iyong pinagkakaabalahan, sa iyong negosyo, para maramdaman ng isang lalaki kung ano yung kanyang ginagawa, ganun din ang gagawin mo sa kanya. Makakatulong yung mga kamamay para hanapin ka ng isang lalaki sapagkat maninibago siya Yung dating ikaw na palagi kang tawag ng tawag, chat ng chat, text ng text, mapapalitan ng kakaibang aura. Hindi ka na masyadong dikit sa kanya, hindi ka na masyadong nag-update sa kanya, makikita niya yan, mapapansin niya yan mga kamamay at siya mismo ang makakapag-differentiate kung bakit nagbago ka na. So sa ganyang paraan mga kamamay, hahanapin ka ng isang lalaki, tatanungin ka ng isang lalaki, may mali ba? Meron bang mali siyang nagawa? So yan yung mga bagay na tatanungin sa iyo ng isang lalaki. Pwede mo sabihin na, masyado ka ng busy sa trabaho mo, kaya kung ano yung ibinibigay mo sa akin, ganun din yung ibinabalik ko sa inyo. Kapag ganyan po yung nangyari, diyan mag-i-start na magtaka, magtanong, ma-curious ang isang lalaki kung bakit bigla kang nagbago. So hahanapin ka niya sa paraang binigyan mo siya ng posibilidad na maaari kang lumayo o mawala sa kanya. Alright? So next, pasarapin ng sarili at mag-self-improve. Ito napakahalaga din po at napakarami po ganitong klase ng sitwasyon kung bakit naghihiwalay o iniiwanan ng isang lalaki ang mga babae. Kasi po, napapabayaan niyo na po ang inyong sarili. Hindi niyo na po inaayos ang inyong itsura. Okay? Yung dating balingkinita ninyong mga katawan, ngayon, halos 5 na yung bilbil. Anong nangyari mga kamamay? Hindi kesyo, nagkaroon kayo ng partner, nagpakasal kayo, pababayaan mo na yung sarili mo. Dapat nga, mas magbigay ka ng oras sa sarili mo para mag-self-improve, magpasarap, mag-workout and exercise para sa ganon, hindi mawala yung pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Ang daming ganyang sitwasyon. Yan yung nagiging dahilan ng isang lalaki kung bakit sila ay naghahanap ng iba. Okay? Lumalayo sa isang babae sapagkat masyado ka nang naging losyang. Okay? Pero kung kabaliktaran nito, iingatan mo ang sarili mo. Magwo-workout ka at ipinapakita mo sa isang lalaki na talagang binibigay mo ang sarili mo sa kanya. Hindi mo pinapabayaan at talagang sa kanya lang ito nakalaan. Malamang sa malamang, hahanapin ka niya. Okay? Sino ba namang lalaki ang hindi maghahanap doon sa babaeng kahit may edad na, talagang alagang-alaga pa sa katawan. Ang dami ko nakikitang ganyan mga kamamay. Kahit nasa 40s na, nasa 45 na, yung iba, senior na, hindi mo aakalain. Ang ganda ng katawan. Nagsusumba, nagwo-workout, nagja-jogging. Ang dami ko nakikitang ganyan. Ang dami ko nakakasalubong na ganyan. Kaya mga kamamay, wala kayong dapat idahilan sa akin. Kahit ano pang edad mo. At saka, napakaganda ng workout and exercise sa katawan Hindi lang para i-amaze ang ibang tao. Hindi lang para sa inyong asawa, sa inyong partner, kundi para sa inyong sarili. Yan po ang pinakamahalagang role ng pag-workout para po yan sa inyong kalusugan. Tandaan nyo, walang ibang gagawa ng pag-ehersisyo kahit mahirap para sa inyo. Hindi naman yan po pwedeng gawin ng ibang tao para sa inyo Di ba? Yan ay kayo lang po ang gagawa. Kung kayo ay may malasakit sa inyong sarili, sa inyong kalusugan, gawin nyo po. Makakatulong po yan. At syempre, magiging paraan din po yan upang hanapin ka ng isang lalaki. Alright? So next, huwag mo siyang tadtadin ng message. Yes, mga kamamay. Tandaan nyo mga kamamay, mga lalaki yan. The more na masyado kayong gigil na humingi ng validation sa kanya, masyado kayong maraming messages sa kanya, gusto nyong makakuha ng sagot sa kanya, the more na hindi sila nagiging interesado sa inyo. Okay? Alam niyo po ba yung yung masyado kang maraming message sa kanya, hindi pa siya sumasagot sa isang katanungan mo, sunod-sunod na kaagad ang tanong mo, puro bakit. 'Di ba? Para sa aming mga kalalakihan, yung isang tanong okay na po. Hintayin niyo muna kaming makasagot sa inyo bago kayo magtanong ulit. Ayaw namin ng maraming sinasagot na katanungan hangga't maaari. Pero kung kayo yung babaeng mahalaga para sa amin, pero kung kayo yung babaeng talagang attractive kami, kahit isang tanong lang, okay na po. Baka kasi mamaya, yung isang lalaking makulitan sa dami niyong itinatanong, okay, bigla niya na lang ibaba ang kanyang cellphone at magpahinga na lang. Kasi mas naboring siya Mas tinamad siya. Kaya mga kamamay, kung gusto mong hanap-hanapin ka ng isang lalaki, huwag masyadong maraming oras. Huwag masyadong magtadtad ng messages.
Kasi the more na nakikita ng isang lalaki na nandiyan ka palagi para sa kanya, lagi ka na lamang attended pagdating sa kanya, iisipin ng isang lalaki na, naku, ito palang babae na to, palagi nang nakamasid sa akin. Lagi akong binabantayan. Mas gusto ng isang lalaki, mga kamamay, na nagtataka, nagtatanong sila. Iniisip kayo. Okay? At mangyayari yun kung hindi ka masyadong maraming oras. Kung hindi ka masyadong nagtatadtad ng message sa kanya. Para maisip niya na, ano na kayang ginagawa ng babae na to? Bakit parang hindi niya ako naalala? Diba? So, sa halip na ikaw yung magbigay ng maraming oras, sa halip na ikaw ang magtadtad ng message sa kanya, hayaan mong siya ang mag-isip sa iyo at mangyayari yon kung wala kang mensahe sa kanya o hindi ka masyadong palaging available sa kanya. Alright? So, ilan lang yan mga kamamay sa mga bagay na kailangan nyong gawin upang hanap-hanapin kayo ng isang lalaki. Sana po mga kamamay is makatulong po ito at may apply po ninyo sa inyong buhay pag-ibig. So, for more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, mag-like at syempre mag-comment din naman kayo. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo mga kamamay. Paalam.